Iba't ibang opinyon ang umusbong sa mundo ng social media kaugnay sa alegasyon ni Senator Bato de la Rosa at pagkumpirma na umano'y pagtangay ni Tambaloslos ng 500 billion na pondo. Ayon nga sa kanila, dito raw nang galing ang 2 milyon na pabonus nito para sa kaniyang mga kasamahang Kongreso. May mga nagpahayag ng galit at pagkadismaya, samantala may iba naman na nag-aalab sa suporta sa kani-kanilang kandidato, partikular na kay Senator Bato de la Rosa dahil sa naging buong tapang nitong pagbibisto sa tiwaling gawain ng administrasyon. Ang mga isyong ito ay nagiging mainit na paksa sa online na umani naman ng samot-saring opinyon mula sa mga netizens. Well, ito nga ang balitang ating pagkakatutukan. Ngunit bago at ang lahat, siguraduhin mag-subscribe at i-hit ang notification bell para tuloy-tuloy ang pagtutok mo sa mga bago at nagbabagang balita dito sa Bangon Pinas. PNP cracking down on content creators destabilizing the government. Manila, Philippines, after having monitored attempts by various persons to use the PNP against the government, PNP Chief General Benjamin Acorda Jr. yesterday ordered a crackdown on content creators spreading disinformation on social media platforms to destabilize the Marcos administration. Nako! In what grounds po ba? 'Di ba? Sa anong paraan yung sinasabi niyong destabilizing or destabilization? Mga lods, confused na ako. Kasi ang word kasi na destabilization, no, if i-check nyo, yan po ay isang pamamaraan para pabagsakin ang gobyerno, para siraan ang gobyerno. Pero, 'di ba, yung magtanong, maghingi ng audit, bumatikos saan napupunta ang pera ng taong bayan, destabilization ba yan? Hindi po yan destabilization. Karapatan yan ng mga tao, karapatan yan ng mga Pilipino. Ito ang problema sa Pilipinas di ba? Pag election pa, nagets? Pag election pa, ang dami mga ipinaglalaban. Anti-corruption, di ba? Malinis na gobyerno. Pero nung nanalo na, 'di ba? Wala na, nagsikampihan na sila. At ang kalabanan nila ang mga Pilipino. Sino ba ang totoong sumisira sa bayan natin? Sino ba ang totoong nagde-destabilize, no, sa bansa natin, sa bayan natin? 'Di ba ang mga makakaliwang grupo? 'Di ba ang mga NPA? Sila ang sumisira sa bansa natin. Pero yung mga ordinaryong Pilipino katulad namin na nagtatanong, humihingi ng resibo, 'di ba? Humihingi ng audit kung saan napupunta ang pera ng taong bayan. Hindi po 'yan paninira. Hindi po 'yan paninira sa gobyerno. Ang tawag diyan ay panawagan para maging responsible bawat politiko at bawat public servant sa bansa natin. So para hindi kayo, 'di ba, magawa ng kung ano-anong issue, be specific. 'Di ba, sa lahat ng mga public official, be specific. I-bandera nyo sa mga tao, 'di ba? Magkano talaga ang mga travel expenses nyo? Magkano talaga ang nagastos nyo? Magkano talaga ang budget nyo? At kung saan napupunta ang pera? Be specific, kasi kung hindi kayo nagsispecific, maraming lalabas, 'di ba, ng mga kuro-kuro, maraming magbabatiko sa inyo. At hindi kasalanan ng mga Pilipino kung magtatanong kami. Hindi kasalanan ng mga Pilipino kung magbabatikos kami. Ano 'yun? 'Di ba? Tuturuan nyo kaming magbubulag-bulagan? Tuturuan nyo kaming magbibingi-bingihan? Tinuturuan nyo kaming tumahimik? Ay, parang iba na. 'Di ba? Instead na mag-focus kayo doon sa mga smugglers, instead mag-focus kayo para pababain ang presyo ng mga bilihin. Instead mag-focus kayo para ibsan ang kahirapan ng mga kababayan natin. 'Di ba? Instead mag-focus kayong hulihin ang mga korap. Mag-focus kayong, 'di ba, tugsain
pugsain, di ba? Pugsain ang mga makakaliwang grupo. Mag-focus kayo, di ba, sa peace and order, di ba, kaayusan. At mas mag-focus sana kayo, di ba, sa proteksyon ng bawat Pilipino. Wala. Ang ginagawa nyo ngayon, pinapatahimik nyo ang mga tao. Mali, di ba? Mali po yan. We have the right to express our opinion. We have the right to say, no? We have the right para punain. Di ba? Ang mga, lalo na pag public officials. Hindi porket nagsasalita ang mga Pilipino ay destabilization na. Actually, maganda nga iyan eh. Kasi nakikita ko right now, pati talaga mga ordinaryong tao. Di ba? Marami akong mga nakikita ngayon na nagvo-voice out. Matanda, bata, mas okay nga yan eh. Para marinig nyo ang hinanain ng tao. Para marinig nyo yung nasa ilalim. Huwag nyo patahimikin. Dito nyo makikita mga lords na ang ibang Pinoy ay palala ng palala. May mga nababasa akong comments like this. Basahin natin. Sabi niya, bakit ngayon ka lang magsasalita? Noon panahon ni Duterte, di mo ginawa. Alagad ka ni Satanas. So parang kasalanan pa natin ng mga nagsasalita at kino-call out, lalo na yung 500 billion, almost 500 billion na unprogrammed appropriation budget, no, na inihabol, 'di ba, ng Kongreso na idagdag sa budget nila. 'Di ba? Almost 500 billion 'yon, Eduardo Gamboa. So nagtanong siya, bakit ngayon pa daw? Bakit dati hindi nagsasalita? Kailan pa? Hindi ko magets. Kailan pala? Grabe mga lods, no? Kaya mahirap talagang baguhin ang Pilipinas. Kasi pag nag-attempt ka na baguhin, may mga ganito. May mga ganito magre-react. Bakit ngayon pa? Di ba? Di ba? Kaya yung ibang mga politiko, di ba, na masyadong corrupt, no? At hindi in-audit ang budget na napupunta sa kanila, no? Yung ibang mga politikong nasanay na lang na itinatago, no, ang kanilang resibo, no? At saan ba ginagamit yung pera, no, ng taong bayan? Kaya nasasanay dahil sa mga taong to, 'di ba? Dahil katulad mo, Eduardo, 'di ba? Dahil sa katulad mo na nasanay na sa lumang sistema, nasanay na sa baluktot ng sistema, 'di ba? So what kung magsasalita na ngayon? So what? And besides, in fairness, 'di ba, sa kadami-dami ng presidente sa Pilipinas, no? Si former President Duterte lang na after ng kanyang term ay walang corruption, 'di ba, na idinimanda sa kanya, i-file sa kanya, 'di ba? Wala. Yung palagi nyo lang naman ini-issue kay Tatay Digong, yung war on drugs, di ba? Paulit-ulit kayo dyan, lalo na yung West Philippine Sea, di ba? Dyan lang naman yung binabatikos nyo sa kanya. Pero pagdating sa corruption, hindi nyo matira-tira si Tatay Digong pagdating sa corruption. Kasi, kitang-kita naman natin, no? Kitang-kita naman natin ang resultang na i-produce ni Tatay Digong. Partida pandemic pa yun. At alam mo ba, Eduardo, di ba? Yang nire-request nila na dagdag 450 billion ay alam mo bang gagamitin lang nila yan, 'di ba, para ipang-ayuda sa mga tao. Kung nag-iisip ka, my God, 'di ba? Akala mo pandemic ba ngayon? Nagets? Si former President Tatay Digong nagawa na yan eh. Kasi during his term, pandemic pa yun. Pero ngayon wala nang pandemic. 'Di ba? So saan mapupunta ang 450 billion na idinagdag nila? Hindi ka ba concerned doon? Hindi ka ba nagtataka doon? Di ba? Grabe, iba ka din. Tapos sasabihin mo pa kami ang alagad ng Satanas. Parang baliktad ata. Parang, sino ba ngayon ang alagad ng Satanas? Ngayon mo sabihin sino, no? Ang tunay na alagad ng Satanas. Kakalungkot talaga mga lords. At ito pa ang pinaka nakakalungkot sa lahat. Ang tanda-tanda na niya. Ang bata ko pa, ang tanda niya. Di ba? Ang tanda mo na, Eduardo, pero imaginein mo, ako pa ang nakakaisip. Di ba? Ako pa ang may paninindigan na ganito. Tapos ikaw, sasabihin mo lang alagad ng mga Satanas, yung mga nagsasalita at mga nagko-call out sa mga politiko.
Eh di wow! Sabi niya, Kuya, ano po ang masasabi niyo doon sa polvoron issue ni Maharlika? As long as wala tayong nakikitang video, as long as wala tayong nakikitang ebidensya, mahirap maniwala. Kasi 'di ba unfair naman din na maniniwala tayo sa chismis or sabi-sabi lang. So, dapat may video or ebidensya muna, 'di ba? Tsaka natin paniwalaan yang sinasabi at pinapakalat nilang polvoron issue. Pero actually, grabe din yung mga expose at sinasabi ni Maharlika, no? Grabe. Talagang walang takot, no? Na sinasabi niya yung mga ganyan. Pero kapag napatunayan lahat ng sinasabi ni Maharlika ay totoo, that's the start. That's the start of fall down, no, ni President BBM. Kaya for me, as early dapat sagutin talaga yung mga issue, yung mga binabato sa kanila, and at the same time, 'di ba, yung mga like this, yung polvoron issue na nasali daw si PBBM sa narco list, 'di ba? Sagutin talaga lahat ng issue kasi as long as hindi sinasagot, eh alam mo naman ang mga tao, 'di ba? Lalo na mga Pinoy, madaling maniwala. So para sa akin, dapat mas visible, no, si President mismo, 'di ba? Nasagutin lahat ng akusasyon, lahat ng tanong ng mga tao kasi communication is very important. Hindi na effective yung hindi ka na lang kikibo, 'di ba? Parang ang iba na lang yung sasagot or yung mga vloggers na lang yung sasagot. Hindi na siya effective. Kailangan may direct message from the president. This is not bashing, hindi to bashing against our president. It's just my opinion na dapat meron talagang direct message from the president. Kasi iba pa rin pag galing sa presidente yung sagot eh. 'Di ba? Mapapanatag lalo na yung supporters, lalo na tayo na sumusuporta. 'Di ba? Mapapanatag tayo na walang katotohanan pala lahat ng mga isyung binabato sa kanila or sa pamilyang Marcos. Pero as long as mananatili silang tahimik, as long as hinahayaan lang nila, at lalo na what if nagkakatotoo lahat ng mga akusasyon at sinasabi, lalo na ni Maharlika, mahirap. Kung ano-ano pang mga ayuda galing sa gobyerno, pinapipirma yung mga tao. Ang akala nila para sa ayuda yan. Hindi nila alam para na pala sa charter change. Pang-apat, kung gano'ng kabulok ang eleksyon, gano'n din kabulok itong pirma parto. Bakit? Namimigay po ng kwarta. Binibili o di naman kaya linoloko mga pumipirma. Una-una, delikado po ito. Kasi alam naman natin na meron nag-aambisyong maging Prime Minister. Mainit na issue. Well, sinabi na po ni Speaker Martin Romualdez na isusulong ng mababang kapulungan ang charter change. Pero ngayon po, alam nyo kasi sa charter change, 3 pamamaraan yan. Isa sa pamamagitan ng Constitutional Convention kung saan ang taong bayan ang maghahalal ng mga tao na magpo-propose ng mga amendments. Pangalawa, Constituent Assembly. Ito po, yung Kongreso mismo, yung Kongreso mismo ang nagpo-propose ng mga amendments. Pero para ma-approve ang amendments na madala sa tao para sa isang plebisito, kinakailangan voting separately ang Kamara at ang Senado. Bakit dapat separately? Kasi 300 plus ang Kamara, 24 lang ang Senado. Siyempre, kapag voting jointly yan, talo ang Senado kasi 24 lang sila. So ang sabi ng saligang batas, dapat kapag Constituent Assembly, voting separately yung Kamara at saka ang Senado. At ang pangatlo, isa pong innovation ay through People's Initiative. Yung taong bayan mismo ang mag-propose ng pagbabago sa saligang batas. Ito po ay in-institutionalize yung people power na nangyari noong 1986 at ginaya po natin yung proseso ng Switzerland kung saan ang tao mismo ay pwede gumawa ng mga batas at pwede magkaroon ng amendments sa kanilang saligang batas. Ang requirement po, 2% per district sa buong Pilipinas. Kinakailangan malinaw kung ano yung proposed amendment sa saligang batas na pinopropose. At kapag yan ay na-validate na mayroong 2% kada distrito, magkakaroon po ng referendum. Pero ibang klase po ang nangyayari ngayon. Una-una,
Hindi po people's initiative ang nangyayari. Mga kongresista ang nagsusulong. Marami po ako natanggap na mga larawan na ang nagpapapirma daw dun sa form ng charter change through people's initiative ay mga kongresista. Okay. Now, nakakatawa nga dahil ang mga nakuha ko pang mga larawan ay galing sa Bicol, kung saan hindi naman nanalo si PBBM, Lenny Country. Pero dahil alam naman po natin na isang Bicolano ang chairman ng very powerful Commission on Appropriations, baka siguro nandiyan at napakalakas ng initiatives. Dahil alam naman natin, number one supporter siyempre ni Speaker Martin Romualdez ang chairman ng Committee on Appropriations. Actually, kaibigan ko po yan. No? So siguro trabaho lang yan, intindihin na lang natin. No? Dahil hindi naman siya magiging Committee on Appropriations chairman kung hindi talaga may tiwala sa kanya yung speaker. At siyempre, dahil may tiwala sa kanya, isusulong naman niya yung interest ng speaker. So malinaw na gusto nila mag-amenda ng Saligang Batas. Pero alam nyo ba, ang kanilang gustong amendahin ay kung paano magkakaroon ng Constituent Assembly. Ang gusto nila, ang Kongreso pa rin ang gagawa ng mga proposed amendments na dadalhin sa taong bayan. Ang babaguhin nila ay yung provision na dapat voting separately ang Kamara at saka ang Senado. Tignan niyo po itong form na nakuha ko ha. Ang tanong po dito ay hindi siya ma-expand, no? Kung po pwede sana ma-expand. Ang inaamenda, pwede ba natin palakihin to kasi hindi ko siya mabasa. Ang inaamenda ay yung provision ng Saligang Batas na nagsasabi na dapat voting separately ang Kamara at saka ang Senado pag sila ay nagpo-propose ng amendments through Constituent Assembly. Aba ngayon, hindi na. Voting jointly. Ibig sabihin, kung ano yung proposal ng Kamara, yun ang makikerry at yun ang dadalhin sa taong bayan dahil siyempre 24 lang ang mga senador. Now, unang-una, delikado po ito. Kasi alam naman natin na mayroon nag-aambisyong maging Prime Minister. At alam naman natin, ang mga senador ay tututol kapag bubuwagin nila ang Senado at gagawing single House of Parliament na lang. Bakit? Kasi ang Speaker, chances are, siya rin ang magiging Prime Minister. Bakit? Ang Speaker po, ang Prime Minister, ihahalal ng mga parliamentarians. So kung ang Speaker of the House ay hinalawan ng mga kongresista, chances are, kapag nagkaroon ng charter change at napalitan ng parliamentarian, siyempre yung Speaker ngayon, siya rin ang magiging Prime Minister. Kaya naman, hindi nakapagtataka na ang initiative ay hindi People's Initiative. Ito ay Speaker's Initiative. Congressional Initiative. Hindi naman naggaling sa taong bayan. So yan po yung una-una. Nakakabahala po yan. Dahil pag yan ay naapruban, abay, kung anong gusto ng Kamara, yun ang masusunod. Magiging inutil ang mga senador pagdating sa mga dapat na isumiti sa taong bayan kung paano maamendahan ang Saligang Batas. Pero mas nakakabahala pa, yung pamamaraan na isinusulong nila itong Pirma Part 2. Unprecedented. Unang-una, mukhang ito nga po ay initiative ng Kongreso. At sila pong makikinabang nito. Kasi kapag voting jointly na, kung anong gusto ng Kongreso, yun ang dadalhin sa taong bayan. Pangalawa, bakit nga naging speakers o congressional initiative ito? Ang tawag nga dyan, People's Initiative. Dapat manggaling yan sa taong bayan, hindi dapat manggaling sa mga politiko. Pangatlo, mahal po itong proseso nito, yung pagkukuha ng 2% kada district. Napakahirap po niyan. 300 plus districts tayo, nasisiguraduhin natin na 2% ay makakakuha na pipirma ang taong bayan. Siyempre po, magastos yan. O, saan ang kinukuha ang pondo? Siyempre, kung yan ay initiative ng Kongreso, manggagaling na naman yan sa pondo ng Kamara de Representante. O yan, magagalit na naman sila. Sasabihin nila, naku, fake news na naman. Saan kukunin ng pera dyan? Hindi naman paggagastos yan. Pagkagagastosan yan galing sa bulsa ni Speaker. Sigurado ako dyan. Di ang gagamitin nila, kabadang bayan, yung budget ng Kongreso. Pwede ba naman yun? People's Initiative, naging congressional initiative and funded by Congress. Pang-apat, kung gano'ng kabulok ang eleksyon, gano'n din kabulok itong Pirma Part 2. Bakit? Namimigay po ng kwarta. Binibili o di naman kaya linoloko mga pumipirma. Ang reports na nakuha ko, yung mga
payout ng AIX at kung ano-ano pang mga ayuda galing sa gobyerno, pinapipirma yung mga tao. Ang akala nila para sa ayuda yan. Hindi nila alam para na pala sa charter change. Bakit kinakailangan linlangin ng taong bayan? Kinakailangan sabihin ang katotohanan para naman maging tunay na people's initiative ito. Di ba po? Napakagarap pa naman ang ginagawa nila. Para lang masunod ang gusto ng Kongreso, bibilhin ang boto at ito nga po ang balita, 100 pesos kada pirma. 50 pesos bago ka pumirma, 50 pesos pagkatapos ka pumirma. Mantakin nyo yan. 2% per district. 100 pesos per 2% per district. Ilan bang ating botante? Sabihin na natin na ang ating botante aabot siguro ng, kung hindi ako nagkakamali, tignan natin magkano ang registered voters. Kasi yun ang basihan po yung registered voters. Titignan ko po para hindi tayo ma-fake news tignan po natin kung ilan ang registered voters sa Philippines. Tanungin natin si Google, registered voters Philippines. Okay? Ilan yan? Okay. Number of registered voters 2019 to 2021. Ayan. Ano nakasulat dito? 2019, 2022. Yan po ay 65.75. Kung 2% yan na kinakailangan na kada distrito po, hindi po pwedeng cumulative. Dapat sa lahat ng distrito. Ang 1% po ng 6.5 ay, ang 6.5 million, ang 10% yan ay 6.5 million. Ang 1% yan ay 650. Okay? Tama ba? Ang 10% 6.5. Ang 1% ay 65. So ang 2% is 110. Pero kinakailangan po 100,000 votes kada distrito. Moros, magkano po yun? I-compute natin. Napakalaking halaga po yan. 100, okay, 65 million times 10%. Hindi, mali. 65 million voters. Times 2%. Okay? Equals 130. Mali. 65 million. Naku, palpak talaga ako sa mata. Pasensya na ko. Times 2%. Yan. Lumalabas is, bakit ganito 130? Anyway, basta napakalaking halaga. Hundreds of millions of pesos po. At sino po magpupondo niyan? I doubt kung personal na pondo po ng speaker na yan. So, ang mga nakakaduda dito sa pangyayaring ito, una-una, hindi galing sa taong bayan ng initiatives, galing sa mga kongreso. Number 2, ang babaguhin para ang kongreso lang ang magdedesisyon kung ano yung pagbabago sa saligang batas na isusumite sa taong bayan. Binaliwala ang Senado. Pangatlo, bakit kinakailangan bilhin ang pirma ng taong bayan at bakit kinakailangan linlangin ng taong bayan kung para saan yung pirma na yan. At siyempre, ang huling tanong natin, sino ba talaga nagsusulong nito? Dapat naman, alam natin, gagaling yan sa Kongreso, aminin nila kung sino talaga nagsusulong nito. Dahil kung hindi po galing sa taong bayan yan, hindi po yan People's Initiative. Tama ba ho? Yan po ay magiging makasarili at yan po ay para sa interes lamang ng isang tao na gustong mag-Prime Minister. Kung sino yon, your guess is as good as mine. Hindi po ako bumabato. Nagsasabi lang ng katotohanan. Binubuking sila na ang People's Initiative sa katotohanan congressional initiative. Well, ako po, wala namang perpektong charter change. Wala namang perpektong saligang batas. Pero si Presidente Marcos na nagsabi, hindi niya kinakailangan ng charter change kung para sa ekonomiya lang. In fact, masigla naman ang ekonomiya natin. Number 1 tayo sa Southeast Asia. Wala namang problema sa ating saligang batas. Ang sinasabi nila, yung mga economic provisions, dapat tanggalin daw yung mga makapilipino. Una-una, bakit? Ay yung mga napakasiglang mga ekonomiya, gaya ng China, wala nga silang private ownership of land. Ganyan din sa Vietnam. Lahat sila lease lang. Bakit sila umuunlad? So, hindi nakasalalay sa land ownership ang pag-unlad. Okay? Well, nabuking naman po sila. At tingin ko naman po, magagalit ang taong bayan, lalong-lalo na may posibilidad na kaba ng taong bayan din ang nagpopondo para dito sa PIRMA Part 2 or People's Initiative.
Makalat po talaga sa mga barangay ang form na yan na nagpapanggap na para sa ayuda pero para pala sa charter change. Isang bagay na may karapatan ang taong bayan na malaman. Kaya nga po, tama yung suggestion nyo, follicle test sa buhok kukunin. No? Dahil madali naman mabagong resulta kung hindi sa follicle test ang gagamitin. Ang masasabi ko lang po sa mga nagsusulong ng pirma, part 2, mabibigo po kayo. Ngayon pa lang, nagkagalit na po ang taong bayan na binaboy nyo ang People's Initiative.